Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, tunay na banal, na Ikaw ang aming tinataas, Ikaw ang aming magpabago sa aming buhay. Ikaw ang aming Diyos na nagpapabago sa aming mga ugali. Araw-araw po kaming magbabago, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na dakila na magpapabago sa amin, Panginoon. Hindi namin kayang magbago, Panginoon. Everything I wish you. Isa sa inyo, Lord. Lord, maganda yung panahon, no? The weather is good. Praise Him. Now, we are in this one, welcoming our visitors today. Morning. Morning. Morning, everybody. 3 days ago, I'm here Yes. to see you, and then Wednesday. how can I understand you, and how can I share with Korean church? Evangelism. So we are temple of God, isn't it? Yes. First Corinthians 3:16. You don't know you are temple of God. Building is not temple, Yes. but you are the temple of God. Amen. God live you inside. Amen. Abraham was live all the time inside of Abraham. God live, but special time in the Bible, Abraham met God. Special time we met God, but ordinary all the time God be with us. But John 3:3, those who born again, you can see kingdom of God. Without born again, no. Yes. After born again, we are kingdom of God. We are temple of God. So that we must all the time to be a born again. We are born again church, isn't it? The Yes. Catholic, we are born again church. But Yes. this is name. But personally, we was born again 1982. I have many experiences from the time. You was born again to the Holy Spirit. Amen. Individually, you was born again is not important. We need all the people born again from the time we can live kingdom of God from here, not after die. In the Bible, no written about after die we kingdom of God. No written in the Bible. But many people say mistake. Okay? Now we live kingdom of God. Bible person, all the people live on this earth, kingdom of God, and continue live. Okay? So we have a very important position as a Christian. Okay? We are already saved to the day. Okay. Hallelujah. Thank you very much. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa umagang ito, Panginoon Lord God. Pinatas ka namin sa gawain ito, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoong Jesucristo, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. God, blessed time to all. I'm Pastor Adal. I'm senior pastor of GMC churches. Actually, we have GMC 1, GMC 2, and GMC 3. Our churches are located in San Isidro Settlement, Magalang, Pampanga, Philippines, of course. And about me, I'm 58 years old. For long, I'm serving the Lord. Now, praise God that my works and efforts had fruits. The GMC 2 with Pastor Annalyn and GMC 3 with Pastor Annette. God is really very good and very kind to me. He sustained my needs. He continued to take care of me. So I'm just holding to His promises, to His words, Jeremiah 29:11. It says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you." This is my favorite verse, and it's leading me to God, and it's giving more closeness to Him. For Him, He cannot do anything. He can do anything but me. I'm limited. I cannot do anything. That's why this verse giving strength to me is really wonderful. Is really my Abba Father, my great provider, and my great healer. I could not ask for more. Thank you. To God be the glory and thanks to Him. In Jesus Christ, I pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Ako po si Annalyn Carino, 42 years old. Nag-umpisa pa lang po ang JMC2. Ito po ay isang outreach church. Nagmula po sa JMC1. Nag-start po kami ng 5, 6 people and Ministry of Children. Ngayon po yung mga bata po, wala po sila ngayon dahil may mga kanilang dahilang pinupuntahan. Kaya konti po kami. Pero every Saturday, meron po kaming prayer meeting, Bible study sa lugar na ito na nais kong laging ibinabahagi ang kabutihan ng ating Panginoon na siya lamang ang magliligtas. Siya ang mag-iingat sa bawat pagkakataon na siya ay ating tinatawagan. Na huwag silang matakot sa hamon ng buhay dahil sa buhay natin marami pong challenge, marami pong pagsubok. Kaya ako po, favorite verse ko po yung Isaiah 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Papalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Amen po ba? Ito pong verse na ito pinanghahawakan ko na ang Diyos ang magliligtas sa akin. God is done. God, ginawa na po niya, natapos po na niya ang buhay niya bilang isang tao dito na napatunayan niya na mayroon pong buhay na walang hanggan. Siya'y anak ng Diyos at tayo magiging anak din ng Diyos. Tayo anak ng Diyos kaya magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan at ito ay ating panghawakan. God to glory. Ito. Good morning po. Sa umaga nito. Ako po si Pastora Nenita. Almost matagal na rin po ako Kristiyano, pero ngayon ko pa lang talagang nung nagtayo po kami ng mission house sa Hubuan. Bali, ano pa lang po, mga 4 months pa lang po mula July hanggang ngayon po. Praise God po kasi yun before po talaga na nag-start po ako ng pagtatayo ng mission charts. Doon ko po naranasan yung pagkilos ng Panginoon sa aking buhay. Dati po akong mahiyahin, no? Hindi ko po yung nagagawa ko ngayon. Noon, hindi ko po nagagawa. Pero salamat sa Panginoon dahil naniniwala po ako na talagang pinili po ako ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Marami pong din beses na maraming trials din na dumating sa buhay ko. Bali yung GMC God Ministry Charts po ay pangalawang charts na po ito. Dati po akong Glory Mana Charts. Pero dito po nakita ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko sa God Ministry na talagang nakapag-aral po ako ng Bible School. Ayaw ko po noon, ayaw ko maging leader ng church kasi inisip ko po talagang mahirap po. Pero yun po yung nanalangin po ako sa Panginoon. I will always pray to God na ano man yung kalooban niya, hindi yung kalooban ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan po ako ng GMC3 na kahit po na di ko po maisip sa ano ko na makapagtayo po kami ng GMC3 kasi po sabi ko nga wala po akong ayan, sabi ko sa Panginoon kasi hindi ko po kaya pero patuloy po akong nanalangin sa Kanya, Lord, patatagin mo po ako. Kaya ito po ang verse na talagang paborito ko, yung kay Oswe chapter 1 verse 9. Sabi nga dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong luhok. Huwag kang matatakot, mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya po yung pinangwaawakan ko ito, kahit saan po ang misyon na pupuntaan ko, talagang patuloy ako nag-pray sa Panginoon na gagabayin niya ako, patatagin niya ako, anuman mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Maraming pong salamat. At ako po ay 55 years old na ngayon. Thank you po.